Magandang umaga sa ating class. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang kabias ng Minoan at Mycenaean. Sa pagitan ng 1600 at 1400 BCE ay sumibol ang kabias sa mga pulod at baybayin ng Aegean Sea sa silangan ng Mediterranean. Ang mga unad na pamumuhay rito ay nakasentro sa pulo ng Crete. So class, ang Crete at Greek Peninsula ay sinasabing lundayan ng kabias ng Kanluranin. Ang unang kabias ng nabuo sa Crete ay ang kabias ng Minoan. Ang Minoan ay isang sinaunang kabias na namumuhay sa isla ng Crete na matatagpuan sa Aegean Sea noong mga unang milenyo BCE. So class, ang Minoan ay sinasabing unang nagtayo ng pamayanan sa timog ng Greece na nasa isla ng Crete. Ang kanilang hari ay ang si Haring Minos. So ayon sa arkeologo, sila ay natagpuan sa lungsod ng Knossos. Ano nga ba ang Knossos class? Ang Knossos, ito ay ang tinuturing na pinakamatandang lungsod sa Europa. Matatagpuan dito ang mga magagarang gusali at mga palasyong magagara. Naintindihan mo class? Dumako naman tayo sa iba't ibang aspekto ng lipunang Minoan. Una na ang lipunan. Kilalang mga ngalakal at dahil dito ay naabot nila ang napakataas na uri ng pag-unlad sa lipunan. Ilan sa kanilang mga kinakalakal na ginagamit nila ay ang palayok, tanso, ginto at pilak. Dito naman sa lipunan, nagagamit nila ang kanilang mga kalakal upang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Dahil nakatira sila sa isang lugar at dahil sa layo nito sa iba pang lupain, hindi nagagawang manakop ng mga Minoan ng iba pang lupain. Sunod naman ay ang pamamahala. Nagiging makasarili na lamang ang mga bawat pamayanan ng mga Minoan na hindi umaasa sa tulong ng iba pang mga estado dahil sa taas ng pag-unlad. Dito naman sa pamamahala class, sinasabi na dahil walang taong nagkaroon ng kontrol sa lupain ng Crete, at dahil sa patuloy na pagpasok at paglabas ng mga kalakal, sinasabi na ang mga pamayanang ito namumuhay sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga kultura sa labas ng isla. Sunod naman ang ekonomiya. Nangunguna sa buong Europa dahil sa kanilang angking husay sa paggawa ng mga kagamitang na mula sa bronze at copper tulad ng palakol. So dito naman, ito ay nagagamit muna nila sa agrikultura at naging mahalagang kagamitan sa paggawa ng mga pamayanan nila. Ang kanilang mga pangunahing tanim ay wheat, barley, ubas at olives. So, and nag-aalaga rin sila ng mga baka, tupa, baboy at mga kambing. Sunod naman ay ang sining at panitikan. Sila ay kilala sa pagpapalayok. Gumagamit ng mga kagamitang galing sa kalikasan. Sa sining at panitikan class, naging daan nila ang pagpapalayok sa pagbuo ng mga kahangahangang presko ng mga Minoan. Bukod dito ay nakilala rin ang mga Minoan sa kanilang panitikan. At isang kilalang panitikan ay ang alamat ng Minotauro, kung saan ito ay isang nilalang na may ulo ng toro at may katawang tao. Ngayon naman, dumako tayo sa pagbagsak ng Minoan. Ang pagbagsak ng Minoan ay dahil sa kalamidad na pinaniniwalaang galing sa isang malakas na lindol mula sa Crete. Bumagsak ang kabias ng Minoan noong 1450 BCE. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga pangkat ng tao mula sa Hilaga at sakupin ito at kunin ang buong isla. So, ang grupong ito ay ang grupong Mycenaean. Sunod naman ay ang Mycenaean, isang maunlad na estado na umiiral sa 1600 BCE hanggang 1100 BCE.
Nagsimula ang kabiasnang ito sa isang maliit na tribo na nagtayo ng mga makapangyarihang kaharian na may matinding kasanayang militar. Noong sinakop nila ang Crete, pinagpatuloy nila ang kalakalan at umunlad sila dahil sa pagkontrol nila sa kalakalan ng buong dagat sa Aegean Sea at Caspian. Lumako naman tayo sa iba't ibang aspekto ng buhay sa Mycenae. Una na ang pamamahala. Binubuo ng mga matataas at mayayamang opisyal ng mga pamahalaan ang estado ng Mycenae. Pinamamahalaan ang buong estado ng isang hari na tinatawag na Wanax. So class, si Wanax class nakasentro sa kanya halos lahat ng aspekto ng pamumuhay sa estado at siya rin yung tanging nagbibigay ng desisyon pagdating sa usaping militar at relihiyon. Sunod naman ay ang lipunan. Nakabatay ang katayuan sa lipunan sa pagiging malapit sa hari. Dalawa ang uri ng tao rito. Ito ay ang opisyal at ang mga karaniwang mamamayan. Kasama sa mga opisyal ang mga nabanggit na tao. Ang Wanax, pinuno ng relihiyon. At ang uring militar, ang karaniwang mamamayan ay ang taong nagtatrabaho sa kaharian tulad ng alipin at magsasaka. At ang panghuli class ay ang ekonomiya. Sila ay may tatlong pinagsabay na pinaunlad. Una na ang agrikultura, sunod naman ang paggawa, at ang panghuli ay ang pangangalakal. Dito sa agrikultura class, nagtatanim sila ng mga ubas, butil, olives at wheat. Sunod naman sa paggawa ay ang paggawa ng mga kagamitang bakal para sa digmaan at kalakalan. At ang panghuli ay ang pangangalakal. Ipinagpatuloy ng Mycenaean ang industriya ng kalakalan sa iniwan ng mga Minoan sa Crete. Yun lamang ang ating talakayan ngayong class. Goodbye sa inyo class.